Nga ng ilang mambabatas, ang pakiramdam, ang feeling ng mga katulad ni Kibuloy ay above the law sila. Naghahari-harian. Yung kaya nilang baliin ang batas. Matindi, no? Pero yun nga, sabi ng ilang taga-SMNI, nasa kanila daw ang katotohanan, nasa kanila daw ang batas, at nasa kanila ang Diyos. So, buti po hindi kayo pinangingilabutan. Simpleng investigation lang tinatakasan. Simpleng sabpina. Simple pa ba ang isang sabpina? Anyway, pinatawag ng Senado, may sabpina, hindi pinirmahan agad na itong si Zubiri, alam na kung bakit. Hindi pa rin, or no-show pa rin, syempre, itong si Kibuloy. Sa kasalukuyan ay nasa China. Anong tawag doon? Totoo, pambabastos sa Senado. Takot? Takot siguro. Isa pang rason. Kaya hindi ka makaharap. Takot ka. Dahil totoong mahirap patunayan sa sarili mo na wala kang kasalanan kung alam mo na sandamakmak ang iyong kademonyuhan at kasalanan ginawa. Sandamakmak ang kasong kahaharapin mo. Talagang mahirapan. Kahit pinakamagaling na lawyers pa ang kuhanin mo. Kahit sandamakmak na tagapagtanggol mo pa at mga legal experts pa ang kuhanin mo, sigurado mahirapan yan. Okay. So, yun yung point. Kaya wala kang ginawa, wala kang magawa, hindi ka makaharap. Aside from being duwag nga, ay talagang mahihirapan ka. Napakahirap para sa mga katulad ni Kibuloy na harapin yung ganitong klaseng kaso dahil hindi mo madidepensahan ang sarili mo. Anyway, nawala ng galang sa buong institution ng Senado ang inyong pagtangging humarap sa investigasyon. Yun nga, sa halip na tumalima sa pagtawag ng komite, isang audio file ni Kibuloy ang inilabas sa Facebook page na Buhay King 2024 kung saan sinabi nito na hindi siya dadalo sa pagdinig ng Senado. Yun nga, hindi daw siya dadalo sa pagdinig ng Senado. Okay? Talaga lang. Ganito katindi. Ganito ka-feeling etong mga to na akala nila sila ang batas. Kaya pakatandaan natin para sa mga kababayan natin, yung mga ganitong klase tao talaga, walang puwang sa ating mundo. Abay tayo ay konting kasalanan lang natin, konting pagkakamali lang natin, either na tayo ay maparusahan at maaresto ng batas. Pero itong mga ito, napakalaki ang pagkakasala, napakaraming violations, napakaraming abuses, at kung ano-ano pang kaso. Pero, di ba, nakakalaya. At kung titingnan natin, masarap ang buhay na itong mga ito. Pero yung mga pobreng kababayan natin, halimbawa, gutom na gutom, nagkumuha lang, o nakita lang na huling nagnakaw ng dilata, isang lata, halimbawa sa grocery store, kulong agad. Pero itong mga ito, abay matindi. Double standard, ano nangyayari sa atin? Kaya huwag tayong papayag na may mga tao sa ating lipunan na akala nila sila ang batas at patuloy na naghahari-harian. Good luck!